Akala mo marami ka pang oras, ganyan din ang iniisip ko noon. Nung nasa 50s at 60s ako, pakiramdam ko nagsisimula pa lang ang mas maayos na bahagi ng buhay ko. Medyo tahimik na ang lahat, tapos na sa pagpapalaki ng mga anak, mas malinaw na ang isip at kahit papaano, kontrolado na ang araw-araw. Akala ko, mahaba pa ang lalakbayin ko, pero hindi pala ganoon ang buhay. Ngayon, 72 na ako. Naabutan ko pa ang panahong iba ang mundo, ibang mga tao, ibang klase ng pag-asa. Inilibing ko na ang asawa ko, ang mga magulang ko, mga kapatid ko, at napakaraming kaibigan na hindi ko na kayang isa-isahin. At nandito pa rin ako, hindi bilang isang taong nakapag-figure out ng lahat, kundi bilang isang taong huli ng nakaintindi. Sa totoo lang, akala ko handa ako. May ipon ako, may plano, may pamilyang tumatawag paminsan-minsan, may mga apo na masayang sumasalubong sa akin tuwing dumarating ako. Akala ko sapat na yon. Hindi pala. Hindi ako handa sa paraan ng pagtanda ng katawan ko, sa mga sakit na hindi ko kayang ayusin, sa mga taong unti-unting nawawala, sa katahimikan na unti-unting lumalakas habang tumatagal. At higit sa lahat, hindi ako handa sa bilis ng paglipas ng panahon. Parang isang kisap mata lang, 50, naging 60, 60, naging 70. At bago ko pa namalayan, 72 na ako. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, pakinggan mo ako. Hindi ito kwento ng isang taong nagtagumpay. Ito ay babala mula sa isang taong huli ng natauhan. Kung may isang bagay na hindi ko talaga pinansin noon, ito ang katawan ko. Noong 62 ako, kaya kong maglakad ng ilang kilometro na parang wala lang. Kaya kong buhatin ang mga pinamili, umakyat ng hagdan, yumuko para makipaglaro sa mga apo ko, at tumayo ulit ng walang iniisip. Akala ko normal lang iyon, na mananatili iyon. Hindi pala, unti-unti may nagbago. Sa una, napapansin mo lang na mas mabilis kang mapagod, mas sumasakit ang likod mo, mas matagal kang bumawi pagkatapos mapagod. Tapos bigla mong mapapansin, hindi mo na kayang gawin ang dati mong ginagawa nang hindi nahihirapan. At ang pinakamasakit na parte, hindi na ito bumabalik. Ang lakas na nawala, mahirap nang ibalik. Ang balanse na dati, natural lang. Kailangan mo ng pag-isipan, ang buto, ang kalamnan, unti-unting humihina. At kung hindi mo lalabanan ito habang kaya mo pa, darating ang panahon na gusto mong gumalaw, pero hindi ka na kayang sundin ng katawan mo. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, galawin mo ang katawan mo habang kaya mo pa. May 4 kaming magkakaibigan noon, parang pamilya na rin. Halos 40 taon kaming magkakasama, nagkikita, nagtatawanan, nagkukwento tungkol sa mga anak namin, sa mga problema, sa buhay. Akala ko, sabay-sabay kaming tatanda, hindi pala ganon. Nauna si Barbara, biglaan, sumunod si Eileen, matagal na sakit. Pagkatapos, isa na lang kami. At ngayon, ako na lang ang natira. Hindi ko inisip noon na darating ang panahon na uupo ako sa isang tahimik na bahay at wala na akong matawagan na nakakaalala kung sino ako noong bata pa ako. Iba ang pamilya, mahal ka nila, nandyan sila, pero iba ang kaibigan na kasama mo sa buong buhay. Yung kilala ka bago ka pa naging ina, bago ka pa tumanda, bago ka pa nagbago. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, huwag mong isipin na sapat na ang mga kaibigan mo. Magdagdag ka pa. Kumilala ka ng bago, mas bata, mas matanda, kahit sino. Kasi hindi mo alam kung sino ang matitira sa susunod na 20 taon. At ang lungkot ng mawalan ng lahat ng taong nakakakilala sa totoong ikaw, hindi ko gugustuhin na maranasan mo.
At habang unti-unting nababawasan ang mga tao sa paligid mo, may isa pang bagay na madalas mong iniiwasan, ang pag-uusap tungkol sa katapusan. Noong tumanda ang nanay ko, bigla siyang na-stroke. Buhay siya, pero hindi na siya makapagsalita. 3 taon kaming nag-alaga sa kanya. 3 taon kaming hulaan kung ano ang gusto niya. Gusto ba niyang ipagpatuloy ang gamutan? Gusto ba niyang mabuhay sa mga makina? Nasaan ang mga dokumento niya? Paano ang pera? Wala kaming sagot. At ang nangyari, nagkaroon ng tensyon, hindi pagkakaintindihan, at mga desisyong ginawa sa dilim. Ayokong mangyari iyon sa mga anak ko, pero muntik ko ring magawa kasi mahirap pag-usapan ng kamatayan. Parang inaanyayahan mo siya. Parang minamadali mo, pero hindi mo siya kontrolado. Darating siya, kahit handa ka o hindi. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, kausapin mo na ang pamilya mo. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Ayusin mo ang mga papeles. Ihanda mo ang mga bagay na iiwan mo. Hindi ito para sa'yo. Para ito sa mga taong maiiwan mo. Para hindi sila manghula habang nasasaktan. At kahit ayusin mo ang lahat, ang pera, ang mga plano, may isa pang bagay na akala mo sagot sa lahat, pagre-retiro. Buong buhay ko, hinintay ko yon. Akala ko kapag wala na ang trabaho, saka ako magiging masaya. Wala nang stress, wala nang obligasyon, oras ko na para sa sarili ko. Pero nung dumating na, parang may nawala sa akin. Sa loob ng maraming taon, may pangalan ako, may silbi ako, may dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Tapos bigla, wala na. Hindi ko alam kung sino ako kapag wala ang trabaho ko. 3 taon akong naligaw. 3 taon na pakiramdam ko, wala akong silbi, wala akong direksyon. Parang unti-unti akong nawawala hanggang sa unti-unti kong natutunan. Hindi pala trabaho ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ikaw dapat ang gumagawa nun. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, huwag mong hintayin ang pagre-retiro para hanapin kung sino ka. Maghanap ka na ngayon ng bagay na mahal mo, ng dahilan para gumising kahit walang trabaho. Kasi kapag dumating ang araw na wala na iyon, kung wala kang ibang pagkakakilanlan, mawawala ka rin. At habang hinahanap mo kung sino ka, may isang taong tahimik na tumatanda kasama mo, ang asawa mo. Akala mo matagal pa ang panahon ninyo. Akala mo marami pa kayong taon na malakas, na kaya pang maglakbay, tumawa, gawin ang mga bagay na pinaplano ninyo noon. Ganun din ang akala ko. 63 taon kaming magkasama ng asawa ko. Mukhang mahaba iyon, pero kapag hinati mo, maiikli lang ang tunay na masasayang taon. Nung bata pa kami, abala sa trabaho, sa pagpapalaki ng mga anak. May mga taon pa na halos maghiwalay kami at kinailangan naming buuin ulit ang lahat. Hindi naging madali. At noong maayos na ang lahat, nung kaya na naming mag-enjoy, doon naman nagsimulang humina ang katawan namin. Yung mga planong balang araw, unti-unting nawala. Yung mga biyahe, hindi na natuloy. Yung mga simpleng lakad, naging mahirap na. At bago ko pa tuluyang maintindihan, naubos na ang oras. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, huwag mong ipagpaliban ang mga bagay na gusto ninyong gawin. Lumabas kayo, maglakbay, tumawa, mag-usap hanggang gabi. Gamitin ninyo ang panahong malakas pa kayo kasi darating ang araw, gusto mo pa pero hindi na pwede at hindi lang oras ang nawawala sa'yo. Pati pagkakataon. May kapatid ako, si Frank. May nangyari sa amin noon. Maliit na bagay kung iisipin ngayon. Pero noon, napakalaki. May kinalaman sa pera, sa pag-aalaga sa magulang namin, sa kung sino ang tama. At pareho kaming naniwala na kami ang tama. Hindi kami nag-usap,
Isang taon, naging 2, naging 5, naging 8. Sa loob ng 8 taon, wala akong ginawa kundi maghintay na siya ang unang lalapit. Hindi ako ang tatawag, hindi ako ang magsusorry. Hanggang sa isang araw, namatay siya. At doon ko lang naintindihan, wala na akong pagkakataon. Hindi ko na maririnig ang boses niya. Hindi ko na masasabi na nagsisisi ako. Hindi ko na mababawi ang 8 taon na sinayang namin. Para saan? Sa pride, sa pagiging tama. Kung may isang taong hindi mo kinakausap ngayon, pero mahal mo, huwag mo nang hintayin ang tamang oras. Walang tamang oras. Mayroon lang huli. Tumawag ka, makipagkita ka, magsimula ka. Kasi kapag nawala na sila, kasama nilang mawawala ang pagkakataon mo. At habang sinusubukan mong ayusin ang lahat, may isa pang bagay na akala mo ginagawa mo ng tama. Ang pagiging magulang, kahit matanda na ang mga anak mo. Nung nasa 60s ako, palagi akong may sinasabi. Sa trabaho nila, sa relasyon nila, sa paraan ng pagpapalaki nila ng sariling mga anak. Akala ko nakakatulong ako. Akala ko iyon ang tungkulin ko. May karanasan ako. May alam ako, may wisdom ako na pwede kong ibigay, pero hindi iyon ang kailangan nila. Ang kailangan nila, ako, hindi bilang tagapayo, kundi bilang ina, yung nakikinig, hindi yung laging may sagot, yung nandyan, hindi yung kumokontrol, yung nagtitiwala, hindi yung nagdidikta. Hindi ko yun agad na intindihan at dahil doon, nasira ang relasyon ko sa isa kong anak. Umabot kami sa punto na hindi kami nag-usap ng maraming taon. Masakit iyon para sa isang ina. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, matuto kang manahimik minsan. Makinig ka, umupo ka sa tabi nila, yakapin mo sila nang hindi mo kailangang ayusin ang buhay nila. Kasi hindi nila kailangan ng direksyon mo. Kailangan nila ang presensya mo. At habang naririnig mo ang mga kwento ng mga anak mo, ng mga apo mo, may isang bagay na tahimik na nawawala sa'yo. Ang alaala mo. Dati, kabisado ko ang lahat. Mga kaarawan, mga pangalan, mga kwento, kahit maliliit na detalye ng buhay namin. Ngayon, kailangan ko nang isulat. May listahan ako sa tabi ng kama ko, mga kaarawan ng mga apo ko, mga bagay na ayokong makalimutan. Minsan, nakakalimutan ko kung ano ang kinain ko kahapon. Minsan, may kwento akong gustong ikwento, pero hindi ko na maalala ang dulo. At nakakatakot iyon, hindi dahil nakakalimot ka, kundi dahil unti-unti mong nawawala ang mga bahagi ng sarili mo. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, magsimula ka ng magsulat. Isulat mo ang mga alaala mo, ang mga kwento ng pamilya mo, ang mga recipe, ang mga pangalan, ang mga bagay na mahalaga. Isulat mo kung sino ka bago ka pa makalimot. Kasi darating ang araw, ikaw na mismo ang hindi makakaalala. At kapag wala kang iniwan na bakas, parang hindi rin nangyari ang lahat. At habang unti-unti mong nakakalimutan ng mga bagay, may isa pang hindi nawawala. Ang takot. Natakot ako noon. Sa pagtanda, sa pagkakasakit, sa pagkawala ng asawa ko, sa pagiging mag-isa, sa pagiging pabigat sa iba. Ayaw kong isipin yon, kaya iniiwasan ko. Parang kapag hindi ko pinansin, hindi mangyayari, pero nangyari lahat. Namatay ang asawa ko, nagkasakit ako, nawala ang kakayahan kong mag-isa, lahat ng kinatatakutan ko, isa-isa itong dumating. At alam mo kung ano ang pinaka nakakagulat, hindi ako nawala, nasaktan ako, oo, nanghina ako, oo. Pero nandito pa rin ako, natuto akong mabuhay sa loob ng takot, hindi tumakas mula dito. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-iwas. Hindi mo maiiwasan ang pagtanda.
Hindi mo mapipigilan ang pagkawala, pero pwede mong piliin kung paano mo haharapin. Matakot ka, pero kumilos ka pa rin. Dahil darating ang araw, lahat ng kinatatakutan mo, magiging totoo. At kapag dumating iyon, mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. At habang natututo kang harapin ang takot, may isang bagay na hindi mo mapipigilan kahit gaano ka katatag. Ang bilis ng oras. Nung bata pa ako, mabagal ang lahat. Mahaba ang mga araw, parang ang layo pa ng bukas. Pero habang tumatanda ka, parang may nagbabago. Biglang bumibilis, isang kisap mata lang, 50 na, isa pang kisap mata, 60, tapos hindi mo na namamalayan, 70, 80, at ngayon, 72 na ako. Hindi ko maalala kung kailan nangyari lahat. Parang pinaghalo-halo ang mga taon. Parang magkakadikit na lang ang mga alaala. Gigising ka isang araw at mararamdaman mo na lang may lumipas na dekada at hindi mo alam kung saan napunta. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka. Sinasabi ko ito para gisingin ka. Kung nasa 50 o 60 ka ngayon, pansinin mo ang bawat araw, yung simpleng umaga, yung tawanan, yung mga taong kasama mo. Dahil mas mabilis itong mawawala kaysa sa inaakala mo. At hindi mo ito mapapabagal, hindi mo ito maibabalik. 6 na taon na ang nakalipas nang mawala ang asawa ko. Isang ordinaryong araw lang iyon. Pumunta siya sa tindahan. Hindi na siya nakauwi, isang stroke. Biglaan, tapos na, ganun kabilis. 63 taon kaming magkasama at natapos sa loob ng ilang minuto. Hanggang ngayon, kinakausap ko pa rin siya gabi-gabi. Ikinukwento ko ang araw ko, ang mga apo namin, ang mga maliliit na bagay na sana nakita niya pa. Hindi siya sumasagot pero nagsasalita pa rin ako. Kasi ganun pala ang pagmamahal kapag nawala na. Nagiging usapan kahit wala na ang kausap mo. At doon ko lang tunay na naintindihan gaano kaikli ang oras. Kung makakausap ko lang ang sarili ko noong nasa 50 at 60 ako, hahawakan ko siya at sasabihin ko, makinig ka. Hindi ka kasing dami ng oras na iniisip mo. Sabihin mo na mahal mo sila. Tawagan mo sila habang kaya mo pa. Puntahan mo sila. Huwag mong ipagpaliban, magpatawad ka, bitawan mo ang pride mo. Gawin mo ang mga bagay na lagi mong sinasabing balang araw. Kasi darating ang araw, wala na ang oras na iyon. At kung naririnig mo ako ngayon, gusto kong may gawin ka. Isipin mo ang isang tao na matagal mo nang hindi nakakausap at pagkatapos ng video na ito, tawagan mo siya. At kung may natutunan ka rito, isulat mo sa ibaba para may ibang makabasa at baka sakaling umabot din sa kanila bago pa mahuli.